Dinala sa ospital si Neri Naig Miranda nitong Biyernes ng gabi, November 29, ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera. Alinsunod ito, aniya, sa inilabas na utos ng Pasay City Regional Trial Court, Branch 112 para sumailalim sa medical evaluation ang aktres kasunod ng hiling ng kanyang abogado. Dagdag pa ni Bustinera, binigyan si Neri Naig ng 5 araw para manatili sa ospital. Tila expected na nga ng mga netizen ang pagkaka-ospital ni Neri Naig. Anyway, sabi nga ng iba, sino ba naman ang hindi ma-ospital kapag ganito na yung sitwasyon mo? Na ayon nga sa balita ay aabot sa 1 billion ang nasabing halaga ng mga nakalimbat ng nasabing clinic o dermacare clinic sa mga taong nag-invest dito. Ang masakit nito, ayon sa balibalita, ang 7 kinasuhan, ang ilan doon ay nakatakas na. Suggestion naman ng ilang netizen kay Chito Miranda ang husband ni Neri. Simula na siguro ni Chitong mag-sell ng properties and pre-love items para makatulong siya sa pagbayad ng mga nabiktima ni Neri. Say naman ng isa, oo nga, kung gusto niyang tulungan si Neri, sell the properties or yun ang ipangbayad niya. Just live a simple life after this. Well, tignan nga natin ang naging komento dito ng mga netizen. Siyempre may naawa kay Neri, mayroon namang nasumbatan si Neri. Narito po ang say nila. Is simply one of the many ignorant ones who find happiness in seeing other people suffer. The hypocrisy, as if ang mga niloko nila hindi nagsuffer. How about the people who have been scammed? Who do you think should suffer her or their victims? Not informed, but she damn well know what wrongdoing she did. Yung mga kinaso sa kanya halos same lang nung mga na-dismiss na kaso niya sa ibang justice branch. Meron lang mga ibang investors name ngayon kaya mas lumaki ang amount at nagdagdag ng ibang ebidensya. Is she convicted already? Not this time. Mahihirapan sila sa syndicated stuff Hindi ba forum shopping yun if same case is filed against her in multiple courts? Hindi pa natin alam if guilty or hindi si Neri pero iba talaga pag may pera ka at estado sa Pinas. Pwedeng humiling na ma-ospital mga ilang araw yung mga mahihirap kaya na hindi pa din convicted, mapagbibigyan din bang humiling pa pa-ospital? Tama, pag mayaman po sa atin iba ang batas, kaya ang mga kawawa talaga yung mahihirap sa lipunan dahil deprived talaga sa halos lahat ng pribilehiyo. Okay, hindi niya alam pero hindi rin alam ng legal counsel niya kasi according to Christopher Min, dapat both Neri and her lawyers are ang pinadalahan ng sabina. Say naman ng isa, I wouldn't trust CF words. CF is coming from experience sa tambak at sunod-sunod na inihain na kaso sa kanya the past months. Alam niya na ang steps, ha. Before siya mademanda, for sure madami nang humahabol at kumukontak sa kanya to get their investments back. So di pa ba niya talaga expected na at one point may demands na siya lalo wala siyang binabalik na pera? Grabe, I could just imagine how anxious Neri feels right now. Sana ma-resolve na kaagad ito kung wala talaga siyang kasalanan. Papaalam ba talaga kung huhulihin di nakakatakas like punta ako sa inyo, huhulihin kita? Say naman ng isa, lol, kaya nga may mga supina muna yung ibang cases. Say naman ng ilan, in short, nag-i-strategize pa kung paano ipapaliwanag yung mga past posts niya about soliciting investment. Tama, mga taktika ng mga lawyers yan. Ilang araw nang nasa news to, hindi mo ba gets na hindi lang si Miss Neri Naig at Chanda ang nakademanda, meron pang iba. Tumakas na sila back. Si Neri not so wise na misis ang nadampot. Bago kayo maawa kay Neri, mas maawa kayo sa natakbuhan ng pera. Parang naging scapegoat si Neri dito. Kasali naman din talaga siya bilang may-ari ng branch. Yep, kasi yung owner ay mukhang nasa ibang bansa na. Say naman ng isang netizen, bago pa yan lumaki ng ganyan ay may due process yan. Hindi lang yan sumulpot bigla. Alam ng kampo ni Neri na problematic ang dermacare involvement niya sa 19 na pinagbentahan niya. They would have contacted her regarding their non-paid dividends at ang estado ng investment nila. Bago pa man nagsama-sama yung 39 na investors para magkaso ng syndicated estafa.
nag-attempt ng mga yan na makontak siya. Sino ba naman ang gusto na magkakaso? Kung magsisettle lang ng walang kaso, yung mga nagkaso o okay na yan. Due process rin ng piskalya at pati ng SEC na mag-reach out sa accused party bago magkaso sa korte to avoid a suit dahil kung pwede na isettle out of court, mas easier sa both parties. Kaya mahirap paniwalaan ang claim na walang alam ang kampo ni Neri na may problema silang ganyan. Siguro ang nangyari dito, yung mga na-dismiss at dahil sila nagkausap-usap, kaya kumuha sila ng abogado. At ang 39 na yon ay isang abogado kung hindi tayo nagkakamali. So, ibig sabihin ng isang komento na may idea na sila na pwede talagang mangyari ito. At ayon sa isang komento, nagtanong daw siya sa isang lawyer kung pwede raw bang arestuhin ng isang tao kahit hindi ito nakakatanggap ng subpina o wala man lang notice na may mga nagreklamo. Pwede daw ito. Siguro dahil may mga naging kaso na before na na-dismiss at this time ay wala namang nagiging settlement or hindi sila nababayaran. Kaya ganyan ang naging reaksyon na o ang naging move na ng mga nagkaso. Ito siguro yung hiniling nila. Well, hindi natin alam. Sa ngayon ay nananatili muna si Neri Naig Miranda sa ospital ayon yan sa ABS-CBN at ito nga daw ay hiling ng abogado para mapatignan ang kalagayan ng kanyang kliyente na si Neri Naig. Say naman ng ilang mga netizen, after nito ay mag-live simple na lang daw ang mag-asawa. Well, lesson learned. Yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.